Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay humingi, Panginoon, ng tawad, Panginoon, sa mga nagawang kasalanan. Lord, sa umaga po ito, kami po ay inyong linisin, Panginoon, pakabanilin, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kaunawaan po, Panginoon, sa mga aral po, Panginoon, na aming tatalakayin sa umagang ito. Salamat po, Lord, sapagkat binigyan niyo po kami, Panginoon, ng isa pang araw, Panginoon, para mabuhay, Panginoon. At Lord, narito po kami ngayon upang purihin po ang iyong pangalan. Nawa po ikaw po, Panginoon, ang siyang makilala, Panginoon, ang tunay na maitaas, Panginoon, sa pulpit, Panginoon, sa maghapon. At Lord, ingatan niyo rin po, Panginoon, ang mga darating pa. Nawa po, Panginoon, ay marami po, Panginoon, ang dumalo, Panginoon, sa pagtitipon-tipon upang mabigay po rin, Panginoon, sa inyo. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Okay, at sa ating pag-start ay syempre, bago tayo mag-start, hindi mawawala ang ating pagpapasalamat sa Panginoon sa pamagitan ng pag-aawit. Kaya let's all stand sa ating unang sama-samang pag-aawit. Tawagin ko rin si Brother Don para ilid tayo, no, sa ating awitan. Okay, so let's all stand up. Tayo po ay mag-aawitan sa Panginoon this morning. Brother Don, please. Yung masigla. Mawit po tayo. Hymn number 229. Awitin natin ng Are You Washed in the Blood? Yan. Awitin po natin siya from 1st hanggang 4th verse. Are you washed in the blood? In the first verse now. Sing. Have you been to Jesus for the cleansing part? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood? The soul cleansing blood of the Lamb. Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Second verse now. Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh in your robes be white, are you washed in the blood of the Lamb? Will your soul be ready for the mansions bright and be washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Last verse now. Lay aside the garment marked or stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul unclean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Napakaganda katanungan. Ang tanong sa awitin, nahugasan na ba kayo sa dugo ni Kristo? Amen. So sabi nga dyan, ang dugo lang ng Panginoon ang tanging makapagligtas sa atin. Kaya buksan natin sa hymn number 105, awitin natin ang Grace Greater Than Our Sin.
105, grace greater than ours. Awaiting po natin siya from first hanggang third stanza. Grace greater than our sin. The first verse now. Sing. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's mount outward, there where the blood of the Lamb was spilled. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Dark is the stain that we cannot hide. What can a moon wash it away? Look, there is flowing a crimson flood, whiter than snow you may be today. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Last that's now. Marvelous, infinite, much less grace, freely bestowed on all who believe, all who are longing to see His face. Will you this moment His grace receive? Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Ulit natin ang chorus now. Grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Maraming salamat sa tingin. Tayo na po yung magsipo. And I'm so peace. Amen. Okay. At syempre sa ating paghihiwa-hiwalay, don't forget na importante na meron tayo ngayong umaga na Bibles. Kasi syempre, pag nag-aaral tayo, kailangan nandiyan yung mga textbook ninyo. Oh, taas natin yung Bibles natin. Sige nga. Asan ang mga Bibles ninyo this morning? Andyan ba? Okay. Oh, bawal ang cellphone na, na Bible, ha? Dapat Bible talagang hawak nyo. Ayan. Yan. Okay, okay. O, yung sa likod. Bible yung tatlo dyan. Yan. Nasa loob. O, laging dala. Okay. Okay. So, this morning, as we start, let's all stand up sa ating paghihiwa-hiwalay. Of course, mag-aaral tayo ngayong umaga. Let's pray for God's guidance. Kasi hindi ito sarili nating nakaalaman, ipanalangin natin na i-guide tayo ng Diyos, i-lead tayo ng Diyos. Sa atin naman ng mga teachers, mag-pray tayo na hindi yung sarili nating kaisipan. Kung hindi, manatili tayo doon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Let's pray. Dear Lord, Heavenly Father, we thank you this morning sa inyong kabutihan, sa inyong binigay na pag-iingat sa bawat isa na makarating po dito ng maaga. Ganun din po, Panginoon, sa pagkakataon na binigay niyo, Lord, para kami ay makapagtipon at para, Panginoon, mabigyan kayo ng pagtataas sa aming mga pag-aaral ngayong umaga. Makita namin, Panginoon, ang katotohanan ng inyong salita, ang
ang inyong kadakilaan, ang inyong binigay sa amin na pag-asa, ang inyong binigay sa amin, Panginoon, na kaligtasan, at ganoon din po, Panginoon, ang pangako niyo, Panginoon, na eternidad na buhay. Kayo, Panginoon, ang bigay, Panginoon, ng kalinawan sa lahat ng ito, sa pamamagitan ng inyong salita, hindi, Lord, sa aming talino. Lahat po ito, Lord, binabalik namin sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, sa aming tagapagligtas. Amen. Okay, let's divide our classes. Sa mga nandito, kung meron kayong notebook, tapos kung meron kayong load, mas maganda na meron kayo doon. Dahil this morning, meron ko sa inyo ipapakita na chart na bago, pero accessible naman ito sa ating GC. Pwede nyong buksan yung link na binigay ko doon nung Sunday para makasabay, para in parallel makita nyo yung aking pinapakita para masundan ninyo. Pero ipapakita naman din sa ating screen. Okay? So, this morning, tayo ay pupunta sa chapter pa, no? Article 22. Ito yung Article 22 ng church ng Kamalig Baptist Church. Ito ang pinapaniwalaan natin. At ito ang tinitindigan natin, no? So, nung Sunday, napag-usapan natin yung tungkol saan? Ano yung topic natin nung Sunday? Tungkol saan po? Tungkol sa hindi na yung righteous and wicked. Rapture po, hindi po. The resurrection. Ang pinag-usapan natin nung Sunday ay tungkol sa resurrection. Ang righteous and wicked, parehas ito ay parehas ang righteous at ang wicked sa mundong ito pupunta sa kanilang kakahinantungan. Pero again, ang sabi ko sa inyo, ang apat na main na event na mangyayari sa buhay ng tao, according to the Bible, is this. 4. Kung pwede nyo dyan maipakita doon sa chart number 2, I think. May 4 doon. Una, ipapanganak tayo. Pangalawa, ang ating kamatayan. Pangatlo, ang ating resurrection. Pang-4, yung judgment. Lahat ng yan ay ang pinapakita ng Bible na mangyayari sa atin pasunod-sunod. Mapanganak, darating yung kamatayan natin, yun ang katapusan ng ating pisikal. Pero ang ating spiritual ay nakatawan ay nandoon pa rin. Kaya pagkatapos ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, bubuhayin ulit ang mga sa Kanya, ang mga namatay sa Kanya. Ngunit yung mga hindi naman na kay Kristo ay mananatili hanggang sa tawagin sila doon sa lahat ng yon ay dadaanan ng isang tao. Pag ikaw ay i-resurrect ng Panginoon, ibig sabihin papunta ka na doon sa judgment. That's the final napupuntahan ng isang wala sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang second coming ay tungkol sa anyone? Okay? Ba napaisip bigla? Ano ang second coming? Sige, start tayo dun sa mga kung sa school, boys from the back, sa atin, ladies from the back. Okay? Sige po. Start tayo sa hindi nakatingin sa akin. Yan. Sister Tinay, ano sa tingin niyo ibig sabihin ng the second coming of Christ? Pag narinig yun, ano ibig sabihin nun? Okay. Okay po. Thank you very much. So yun ang ating pagkakaalam based doon sa natutunan natin na ang Panginoong Jesucristo ay babalik. Yun rin yung tinatawag ng Bible na blessed hope. Bakit? Kasi ang mga mananampalataya ay nabasa ang pangako ng Panginoon sa pamagitan ni Pablo na siya ay babalik, no, at aagawin ang kanyang simbahan
ang kanyang mga tupa papunta doon sa kanya. Mauuna yung namatay, susunod yung mga buhay pa, at makakasama ito ng Panginoong Kristo. Note the word, makakasama niya. Hindi na tayo mahihiwalay sa Panginoong Kristo. At yun ay physically, no? So, however, yung picture na yon na tayo aagawin at makakasama ng Panginoong Kristo ay kalahati lamang. No? Ito ay half lamang ng mangyayari in the end times. Okay? And that's why napaka-importante nung binigay ko sa inyo yung chart nung last week, na ang sabi ko sa inyo, itry nyo mag-devotion sa Revelations. Tapos, pagdating nyo sa chapter 19, 16 to 19 to 21, 22, ay pwede nyong sundan yung chart. Okay? So, ang reason is dahil yung pagsalubong sa atin ni Christ is only the start. Nagigets nyo yung ibig sabihin ng start? It's just the beginning. It's just the beginning of the end. The beginning of the end. Literal na ganon ang ibig sabihin nun. The beginning of the end. Tayo sa ating perspective, at mamaya ipapakita ko sa inyo, may iba-ibang perspective dito, but sa church na ito, ang pinapaniwalaan natin, ang rapture is the beginning of the end. Okay? Nag-guess yung term na yon, simula ng katapusan. Ibig sabihin, ang rapture ang magiging critical point na pag na-observe na ito ng tao, merong malakas na trompeta at yung mga mananampalataya ay wala na. Inagaw na ng Panginoon. No? Huwag niyong i-imaginein yung yung dahan-dahan lumulutang papunta sa taas dahil hindi yun ganon. Ang sabi ng Bible, aagawin. Aagawin, ganun kabilis. Parang magnanakaw, hindi sa'yo magpapakita magnanakaw. Di ba? Hindi sa'yo magpapakita magnanakaw. Ganon. Pero, makikita ng lahat ang Panginoong Hesus. And that's the start of the revelations. Doon kay John, nakita niya ang vision na mangyayari pagkatapos noon. So this morning, let's start with this. Sa ating pagsisimula, bigyan natin ng definition. Number 1, kung pwede dyan maipalabas sa ating PowerPoint, okay? Alamin muna natin kung ano ang second coming of Christ. What is the second coming of Christ? Importante na makita natin itong bagay na ito. Kasi, it's very important na tayo mismo, na mga mananampalataya, alam natin, ito ay hindi lang basta konsepto na inisip. Hindi lang ito basta konsepto na binuo. Hindi lang ito basta konsepto na nilikha. Okay? Itong second coming of Christ ay nabuo dahil nakita sa Biblia ang mga pangako, ang mga pag-asang binigay, unang-una ng Panginoong Kristo. Pangalawa, sinulat ni Apostol Pablo at ito ay naka-subject sa lahat ng mga churches nung panahon na yon. Pangatlo, sa isang vision na ibinigay kay John, at hindi mo masasabi na itong vision na to ay tsamba. Bakit? Kasi yung mga prophecies of the old is very detailed, dinitalye doon sa kanyang vision. Even yung pagdating ng new heaven and new earth, detalyadong binigay kay John nung nakita niya yung vision o doon sa tinatawag nating end times. At bakit rin end times? Kasi kung nakita niyo yung chart natin nung Sunday, at by the way, yun ay hindi pa tapos, dinadagdagan ko yun ang dinadagdagan habang inaaral ko yun, kaya better check it out para makita niyo yung mga bagong update doon. Habang papunta sa katapusan, ito ang makikita natin doon.
ang ganda nito sa Revelation chapter 20 to 22, ito yung pagkakasabi. Sabi doon, ang kamatayan at ang Hades ay ilalagay na rin doon sa kadagat-dagatang apoy. Paano ilalagay ang kamatayan at ang Hades sa kadagat-dagatang apoy? By the way, ang Hades ay ginagamit sa Revelations bilang pag namatay ang tao, doon na pupunta. Pag namatay, doon na pupunta. Okay? So, ibig sabihin, it indicates the end of man. The end of mortal man. Yun ang pinapakita ng Revelations. Kaya ang conclusion natin would be, the rapture is the beginning of the end. Not just the end of man, the end of the earth, and the start of yung eternity. Okay? So, this morning, pakinggan natin ito. What is the second coming of Christ? Take note of this. Next. Number 1. What is the second coming of Christ? We believe that the second coming of Christ, ito ay mga technical words. I-breakdown natin to this morning para maintindihan ninyo. Una, we believe that the second coming of Christ is to be pre-millennial. Bodily, visible, and that it will consist of 2 stages. Diyan muna tayo. Importante na maintindihan natin at the start of this lesson na meron tayong mga terms na kailangan dyan i-breakdown. When we say millennium, ilan yan? Okay? So, kung ang centennial ay 100 years, no? Ang millennial ay, hindi natin pinag-uusapan dito yung generation, ha? Kasi kung sa generation, I think yung millennial, na kami yun. Age namin yun. Okay? When we talk about millennial, we talk about the number of years. So it's what? 1,000. So pag sinabi nating millennium, it's 1,000 years. Of what? Doon natin maintindihan yan. Sa idudugtong natin na subject dyan. Millennium what? Millennium governance, ibig sabihin, 1,000 years na siyang nagsaserve, no? Or let's say, millennium service. Yung kumpanya na yon ay nagseservisyo for 1,000 years. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng word na millennial. Ngayon, pag sinabi nating pre, ano yan? Anong ibig sabihin ng pre? Ibig sabihin ng pre ay before, bago. So, nag-i-indicate yan ng chronological timeline. So, millennial is what? Before what? Sige, itugtog natin before yun, 1,000 years. Before yung 1,000 years na yun. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng pre-millennial. At this talks about, yung millennial na to, or millennium, this talks about the 1,000 years, kung naalala nyo na Sunday, ito ay tumutukoy sa 1,000 years na paghahari ni Kristo sa mundong ito. Okay? So, with that, doon tayo mag-start. We believe that the second coming of Christ is to be premillennial, bodily, visible, and that it will consist of 2 stages. Letter A. Ito ang una nating dapat malaman sa topic na to. Ano nga ba ang second coming of Christ? Letter A. It is the physical return of Jesus Christ, not as a humble Savior, but as a King who will reign. Ang unang pagdating ng Panginoong Kristo, ang purpose is, ang sabi nga sa John chapter 3,
siya ay pumunta hindi para mag-condemn, kung hindi to save, para magligtas. Pumunta siya dito, siya ay ipinanganak ng napakababa kaysa sa mga anghel, nagkatawang tao siya. Ang purpose ng Panginoong Jesucristo para iligtas yung mga taong hindi dapat iligtas. No? Naging siyang obedient up to the cross. Wala siyang kasalanan, hindi siya nagkasala sa Diyos Ama. Lahat yun ay sinunod niya para pag namatay siya dun sa cross, yung kanyang katuwiran ay pwede niyang ipalit sa ating kasalanan. Bitbit niya ang kasalanan natin at kung sino man ang mananampalataya sa Kanya, ibibigay ang katuwiran ni Kristo. Pag tumingin ng Diyos Ama kay Kristo, nakikita niya ang kasalanan natin dun sa cross, kaya binuhos sa Kanya yung galit sa kasalanan natin. Pero pag tumingin sa atin ang Diyos Ama dun sa mga nanampalataya kay Kristo, natanggap natin ang grasya, ang regalo na binigay ni Kristo. Yung buhay niya na nakapaglilinis, na makapagpapatawad sa atin sa harapan ng Diyos Ama. Pero sa pangalawang pagbabalik niya, hindi na siya babalik bilang isang humble Savior, kung hindi isang hari na maghahari sa mundong ito. Letter B. It is to keep His promise. Bakit? Kasi ang sabi ng point letter, no? Ang sabi ng letter B natin is, ito ang promise niya sa atin. Ito ang pangako ng Panginoong Jesucristo sa atin. Ito yung tinatawag ng mga Kristiyano na the blessed hope. Pag sinabi natin, ito yung ating inaasahan na pag-asa. No? Ano yun? The Bible says, open your Bibles on Titus chapter 2 verse 13. Ito ang tinatawag nating the blessed hope, no? Na kay Kristo. Ano yung hinihintay natin? All the centuries sa Kristyanismo, ito ang inaasahan nilang lahat. Ito ang hinihintay nilang lahat. Ano yon? Kahit sa mga apostol, sa mga disipulo, ito ang inaasahan at hinihintay nilang lahat. Sabi sa Titus chapter 2 verse 13, looking, basahin ko na lang sa Tagalog para mas maintindihan ng lahat. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo. Hinihintay ng mga early Christians ang tinatawag nating glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Ang pagbabalik niyang muli. No? Ito ang inaasahan ng mga mananampalataya, yung mga naligtas. Bakit? Kasi ito ay hindi pangako ng kalangitan. Ito ay pangako na makakasama natin siya. No? Merong isang theologian na nagsabi, kung gusto mo mapunta sa langit, pero hindi mo naman gustong makasama si Kristo, naboboring ka pagka si Kristo pinag-usapan, then better reflect on what you want. Ibig sabihin, gusto mong makapunta ng langit pero ayaw mong bigyan ng oras ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Paano pa kaya doon sa kalangitan? Ang Panginoong Jesucristo ang nandoon. Siya ang sentro ng lahat ng usapin doon. Ang sabi nga sa Revelations 22, hindi mo na kailangan ng flashlight. Wala nang gabi, wala nang sakit, wala nang kahit anong mga bagay dahil ang magbibigay ng ilaw sa eternity ng isang mananampalataya ay ang Panginoong Jesucristo at ang Diyos Ama. Ang glory nila ay magiging sapat para bigyan ng liwanag ang lahat. No? Imagine that. Kaya napaka-importante. Now, hop tayo to Philippians chapter 3 verse 20 to 21. From Titus chapter 2 verse 13, lipat tayo Philippians chapter 3 verse 20 to 21. Diyan na kayo sa amen. Diyan na ba?
May Titus pala. Nagulat, ano? May Titus pala sa New Testament. I mean Philippians. Philippians chapter 3 verse 20 to 21. Nandiyan na po kayo? Okay, basahin natin. Basahin ko sa Tagalog. Sapagkat ang ating pagkamamamayan, okay, ay nasa langit. Pansinin nyo yun, ha? Sa KJV, ang gamit dyan ay conversation. Pero, ang ibig sabihin ng conversation na yan, in usage, is this: our citizenship. No? Our citizenship. Mahalaga yan. Bakit? Kasi, pag pinag-usapan natin ng citizenship, we talk about identity. Itong pagkakakilanlan na to, example si Brother David, siya ay taga-Kamalig, doon siya bumuboto, doon rin siya doon siya under sa isang barangay at kilala siya doon, may identity siya doon, may record siya doon. Ganun ang ibig sabihin noon ng citizenship. Now, pagka pinag-usapan natin ang conversation o citizenship dito, ganun rin yun, walang pinagkaiba. Ibig sabihin, itong identity na to, si Brother David, ay hindi taga-lupa, kundi taga-langit. Gets natin? Hindi tayo hindi tayo taga dito. Kaya pag you grew to love this world, that's okay. Pero if you grew to love this world na ayaw mo nang umalis dito, ibig sabihin, hindi mo pa nakita ang glory at kagandahan ng pangako ng Panginoong Jesucristo para sa mga mahal niya. At yon ang eternidad kasama sa isang napakagandang lugar, hindi lang dahil maganda yung lugar, kundi dahil nandoon ang Diyos. Kung dati kailangan mo pa pumunta ng templo, kailangan mo pa pumunta ng church doon, hindi ka na pumunta ng church. Bakit? Nandun na ang Diyos. Kasama mo na ang Diyos. Andun ang gloria niya araw-araw kasama mo. Hindi mo na kailangan magbayad ng electric bills dahil ang ilaw doon ay ang gloria ng Diyos. Yun ang sabi ng Revelation chapter 22. Yung ilaw doon ay magliliwanag dahil ito ay nanggagaling hindi sa isang resource, kung hindi ito ay nanggaling sa isang source na ang tinatawag natin ay eternal, walang katapusan, no? And it's God. Wala nang iba pang importanteng resource or source pagdating doon sa pangako ng Panginoon, kundi ang Diyos. Kaya, sabi diyan, ang ating citizenship, ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang, magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalatian, ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Importante na bago tayo mag-move forward sa verse na yan, you see this word, subdue. Subdue. Ibig sabihin yan ay ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya tayong baguhin. Kung kaya niya tayong iligtas, kaya niya rin tayo baguhin into a mortal body to an immortal body. Sa isang bodyng nawawasak into a body na hindi nawawasak. No? Sa kinakalawang, wala namang kinakalawang na katawan, sa hindi kinakalawang na katawan. Okay? That's the point of Philippians. Ibig sabihin, iyon ang pangako sa atin ng Panginoon. Yung second coming of Christ is His promise to every believer. Letter C. Ano ibig sabihin ng bodily? When we say bodily, He will come back as He was resurrected and ascended. Kung papaano siya na-resurrect at pumunta sa kalangitan, ganun din siya babalik. Hindi bilang espiritu, kung hindi merong katawan. Okay? Yan ang ibig sabihin ng bodily. And not only that, dahil
Yung susunod dyan, pagkatapos ng word na bodily, is yung word na visible. Ibig sabihin ng visible ay pag bumalik ang Panginoong sa Kristo, hindi lang siya merong katawan, kundi siya ay babalik, appearing in glory for the whole world to see. Pag tumunog na ang huling, not the last trumpet, kasi pagtapos ng trumpet sound na yon, meron pang 7 trumpet na mangyayari. I mean, 3. If I'm correct, no? So, makikita natin na all, it will be visible to all. Maririnig nila yung trumpet sound, makikita nila ang Panginoong Kristo sa kalangitan. Pero hindi pa siya bababa dito. Okay? That's the point. Kaya, pag sinabi natin visible, everyone will see Him, His glory coming down sa ating mundo. Letter E, we believe the second coming is pre-millennial, before the 1,000 years reign of Christ. Pag sinabi nating pre-millennial ulit, ano yon? It is what? Kung yung millennial ay 1,000 years, ano yung pre? Before 1,000 years. That's what we call pre-millennial. Meron ring post-millennial, pagkatapos daw ng millennium, at meron ring mil. No? Yon. So, hindi natin yung pag-uusapan kasi ang focus natin is the pre-millennial view. Ngayon, before tayo pumunta sa number 2, sana matapos ko to ngayon, alas 10. No? Okay. Merong 3 kasing view pagdating sa pre-millennial. Ibig sabihin, itong 3 view na to ay pare-parehas nagsasabi, tayo ay ang pagbabalik ng Panginoong Kristo ay bago ang 1,000 years niyang paghahari. Okay? So, doon, pwede mo dyan pakibuksan doon sa chart natin. I think chart number 4. Chart number 4 siya. Okay? Para makita ninyo itong ibig kong sabihin. Okay? So, ayan. So, in here, bigyan natin ng konting timeline. Itong Panginoong Kristo, yung kanyang pagdating, yung kanyang kamatayan sa cross, at yung kanyang ascension. Okay, next. Okay, next. Hindi ito. Yung chart natin na premillennial view. Yung bagong send ko na link. Ayan. So, diyan kasi ito ay merong tatlong view. Okay? Ito yung pre, mid, tapos post. So pag sinabi nating pre, syempre, ano yun? Bago. Pag sinabi nating mid, saan yun? Pag sinabi nating mid, sa gitna. Pag sinabi nating post, ano ibig sabihin nun? Pagkatapos. Pero hindi natin pinag-uusapan dito ang millennial o millennium. Hindi natin pinag-uusapan ito na pre-millennial kasi tayo lahat ay pre-millennial. Okay, so wait lang. Yung bagong link dyan doon, meron dyang naka-send. Ayan. Nandyan ba doon yung chart? Meron dyang 4 na chart sa baba. Sige. Pakitaas. Sige, taas mo lang. Okay. Pakiclick doon yung pages. Ayan. Meron pages dyan sa baba. Meron bagang 1-4. Ayan. Para masundan ninyo. And actually, meron rin yan na link doon sa ating GC. Pwede nyo buksan ngayon sa inyong mga phones. Kung meron kayong kaya habang nabinubuksan ni Don. Ayan. So, una, ayan, yung pang-4 doon.
Yan, i-click mo yung pages, tapos i-click mo yung pang-apat. Pages. Yan. Okay. Yan. Yun, nakuha mo rin. Sige. Paki-zoom ng konti. So, ayan, start tayo sa pinakauna. Doon sa pinakauna doon. Okay? So, eto. Importante kasi na makita nyo ito bago tayo mag-start. Kasi para alam nyo na mayroong iba't ibang view pagdating dito and malaman nyo kung ano yung stand natin sa tatlong yan. Okay? So, we will start sa pinakauna. Doon muna sa pinakauna ng chart, doon sa pinaka-start. I think yung first coming of Christ, ayan. Okay, His death on the cross, the ascension of Jesus. Punta tayo sa church age. Itong church age, ito ay kung nasaan tayo ngayon. This is the time na kung saan ang gospel ay kailangan ma-preach to all nation at pagdating ng time na yung huling mananampalataya ay makarinig na. Tandaan nyo na, the last one who will hear the gospel ay makarinig na. Meron ditong tatlong view na nag-uusap dito. Unahin natin yung post. Okay, Don, pwede pakibaba doon sa post. Okay, post muna tayo. Post-tribulation. Diyan sa post-tribulation, it talks about this. Ang rapture at ang second coming ay nasa iisang continuous event. Okay? Ang reference nila dito is yung sa Matthew 25. Ang sinabi doon ay bababa ang Panginoong Hesukristo at ipapakita niya ang kanyang glory doon sa mga tao, and it will be the rapture, and then pagkatapos nun, pag-meet ay bababa na para lupilin yung rebel armies doon sa tinatawag nating Armageddon. Ito yung battle na mangyayari pag bumaba na ang Panginoong Kristo para labanan ang lahat ng mga nagrebelde sa Kanya during the tribulation period. Okay? So, pag sinabi natin tribulation, ano ibig sabihin ng tribulation? Ito ay galing sa word na tribulum. Ibig sabihin, ito yung tool na ginagamit ng mga magsasaka para umikot doon sa mga naanin nila at para mahiwalay yung grains doon sa mga stocks niya. No? So, papagulungin yun. Talagang, hindi naman siya, hindi, papagulungin yun doon. Yun ang sumisimbolo sa paghihirap na dadanasin ng tao for these 7 years. Kaya, itong 7 year of tribulation, literal na tribulation siya. So, ang mangyayari dito, ang pagkakaiba dito, sa post-tribulation view, ang church, they will endure the 7 years of the 7 years of tribulation, pero under God's protection. Nandoon ang protection sa kanila ng Diyos. At ang reference nila niyan would be, merong marka yung mga tao doon, at sila ay doon sa Matthew 25, ang sabi nila magme-make sense na siya na nakapag-endure unto the end will be saved. Okay? So, pagkatapos ng 7 years na yon, bababa na ang Panginoong Kristo to get His church from all the parts of the earth, tapos bababa rin siya agad to fight yung mga rebel armies na gustong magrebelde sa Diyos, kasama ang false prophet, kasama dyan yung Antikristo na maghahari dyan sa 7 years of tribulation. Wawasakin yung lahat ng Panginoong Kristo. Pagkatapos noon, doon siya maghahari ng 1,000 years. Okay? Pagkatapos noon, doon pakisundan ng linya, doon na tayo pupunta sa 1,000 years of the reign ng Panginoong Kristo. Okay? So, balik ngayon tayo sa mid. Ano naman yung mid? Ito naman yung mid. Okay? Ito yung mid-tribulation. Okay? Doon paki-zoom out. I think nakita naman yan. Okay? Sa mid-trib, this is the difference. Ang
reference naman ng mid-trib is this. Yung 3.5 years, okay, Christ will come in between before the worst is to come. Ito yung reference naman nila. Kung yung post-trib is hanggang the end will endure, they will be saved. Sa mid-trib naman, they believe that the Antichrist, no, and yung tao ay next ito, sige. Diyan sa gitna. Yung Antichrist at yung tao, diyan makikita ang galit nila. No? Sa first 3.5 years, ang mangyayari diyan, babagsak yung mga plagues. Pero alam ko hindi yung plagues ang tawag diyan. Pero yung trumpet and vials, diyan sa 3.5 years, babagsak diyan at mahihirapan yung mga tao diyan. No? Papahirapan talaga sila diyan. Pero note nyo dito, ang maghahari dito is the Antichrist at yung tao magagalit sa Diyos dahil sa mga nangyayari. No? Isusumpa nila ang Diyos at yun ang reference nito. Then after ng galit ng tao, which is, ang reference naman nila is this: the worst is to come. Bakit? Kasi they believe that in between, pagtapos nito, yung galit naman ng Diyos ang darating. And I think ito ay nasa Revelation 16 kung saan wawasakin ng Diyos yung whore of Babylon, yun ang tawag niyan talaga sa Revelations. Wawasakin niya yun at dudurugin niya yung false prophet, dudurugin niya no, kasama yung mga taong nagrebelde. At hindi lang yun, yung galit ng Diyos talaga doon sa mankind dahil sa kanilang kasalanan would be evident. Makikita, mararamdaman, walang makakatakas. That's why, before the worst is to come, ang point dito ng mga nasa mid-trib is Jesus will rescue. That's the point. Jesus will rescue them. Rescue them. Kaya they believe that sa kalagitnaan ng tribulation, ililigtas sila ng Diyos, tapos yung pinakamalalang ibabagsak ng Diyos ay hindi na nila mararanasan. Gets natin? Then, pagkatapos nun, babalik ulit ang Panginoong Kristo para lipulin yung lahat ng mga rebeldeng yon. Then, He will reign for 1,000 years. Yan ang tinatawag natin na mid-trib perspective. Okay? Again, post-tribulation perspective, yung mid-trib perspective. Ngayon, ito ang ating pinapanampalatayaan, ito ang ating stand when it comes to the rapture and the second coming. Ang tinatawag na pre-tribulation. Ibig sabihin ng pre ay bago ang tribulation. Gets natin? Bago mag-start yung 7 years ng paghihirap, Christ will come to get His church. Taas tayo sa pre-trib. Doon. Okay? Sige. Pre-trib. Christ will come in 2 stages. Ano tong 2 stages na to? We believe that there will be a rapture, stage 1, darating ang Panginoon in the air, hindi pa siya bababa dito. Doon lang siya. To meet His church. Okay? So, magmi-meet tayo doon sa gitna, and we are translated, ang word ng Bible is translated, mauunang baguhin yung mga namatay, sunod yung mga buhay pa ay matatranslate, papunta doon sa glorified body, tapos mag-meet tayo sa gitna. Okay? So, ano mangyayari sa church pagdating ng tribulation? Pagdating ng tribulation, yung church ay absent. Wala na tayo dito. No? Di ba kaya, now magigets nyo yung joke, iiwan daw sa inyo ni pastor pag tribulation, iiwan na sa inyo yung church. Bala na kayo dito, sa inyo na to. Di ba? Yun yung joke doon. Di ba? Kasi absent na ang mga mananampalataya pagdating ng panahon na yan. Dito sa tribulation, wala na tayo dyan. Yun ang pangako ng Panginoong Kristo. Yung bago dumating yung paghihirap, yung wrath ng Diyos, tayo ay maalis na. Sa mid-trib, ang paniniwala nila, yung wrath ng Diyos ay kalahati ng tribulation.
Gets natin? Yun yung mid-trib. And tayo, we believe that the 7-year tribulation is the wrath of God. Diyan ibubuhos yung galit ng Diyos sa kasalanan. And we will be absent diyan. Wala tayo diyan. Ang mga makakaranas niyan, yung mga wala sa Panginoon sa Kristo, they will experience the wrath of God for sin diyan sa 7 years na yan. Okay? Then, after ng 7 years, Christ will come back kasama natin. Okay? Kasama natin. And then after that, doon, punta ka na doon sa color yellow. Okay? Kasi doon na, papasok lahat yan sa tinatawag na millennial reign of Christ. Yung 1,000 years na paghahari ni Kristo sa mundong ito, lahat yan papunta doon. Kaya tinatawag siyang premillennial view with 3 perspective of the rapture. Okay? So, 3 perspective sa rapture, pero under yan lahat sa umbrella ng premillennial. Diba? Kasi meron ring postmillennial. At ang perspective naman nila, they believe na ang Diyos ay naghahari. Yung 1,000 years na yun, maghahari ang Diyos, pero hindi physically. Ang Diyos ay maghahari doon sa kanyang trono. Pero kung sa atin, kung sa premillennial, ang view natin, pasama ng pasama, ang view ng postmillennial ay pabuti ng pabuti. Pabuti ng pabuti. Masusugpo ang kasalanan, ang kasamaan, pagdating ng paghahari ng Panginoong Kristo, wala nang kasamaan doon. Pabuti ng pabuti ang nangyayari sa ating mundo, no? Ganun ang pagkakaiba. Sa atin, sa premillennial, pasama ng pasama. Okay? That's the difference. So, ngayon, punta na ngayon tayo doon sa number 2. Doon, pakibalik sa ating PowerPoint. Okay? At nakakuha tayo ng at least 20 minutes para dyan. Okay? Number 2, at bibilisan ko para maabot natin yung alas 10 para kung may question kayo, masagot natin. Number 2, the second coming of Christ will happen in 2 stages. At alam natin to. Ano yon? We believe in what? A what? Pre-tribulational. Bago ang tribulation, rapture. Okay? We believe that the rapture will happen before the tribulation. And we believe that ang pagbabalik ni Kristo is pre-millennial. Gets natin? Pre-tribulation rapture and pre-millennial second coming. Okay? Gets natin yun para hindi kayo malito sa mga terminology. Aagawin tayo para makasama ang Panginoong Kristo bago ang tribulation at bago ang millennium, ang paghahari ni Kristo sa trono ni David, ay babalik ulit ang Panginoong Kristo. Kasama na ang simbahan para sugpuin ang tinatawag nating mga galit na galit sa Diyos. Kasama ang false prophet, kasama ang Antikristo. Okay? So let's talk about that. Letter A, His pre-tribulational appearance in the air. Yung tinatawag nating rapture. Okay? Yung pag sinabi nating rapture, o yung kanyang pre-tribulational appearance in the air, pag sinabi nating rapture, wala po ang rapture sa Bible. Ala, bakit mo tinuturo, Brother David? Wala namang rapture sa Bible. That's true. No, walang rapture sa Bible, pero ito po ay nagmula sa isang Latin na salita na ang tawag ay rapturo o rapio. Na ang ibig sabihin nito sa Greek ay harpazo. No? Nakita nyo? Yung English na rapture ay nanggaling sa Latin word na rapturo o rapio. At ito naman na rapio o rapturo ay nanggaling sa Greek word na harpazo. At yung harpazo na to, ito yung nasa Bible. So ibig sabihin, it is a matter of translation. It is a matter of sa lengguwahe ng iba't ibang panahon, archaic papunta sa modern.
Okay? So, syempre noon, buti nga hindi pa patay ang Greek language, no? Pero yung Hebrew ay dead language na. But itong harpaso na to, it means caught up. Caught up. Saan yan, Brother David? Ito, tingnan nyo. Ito ang nasa Bible. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Okay? 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Importante na makita nyo itong word na ito kasi ito literal ang rapture. Ganyan ang rapture. Okay? Ganyan ang description ng rapture. It is caught up. Catch up. Hulihin papataas. Kunin. Snatchin. No? Snatch. Nakawin, kumbaga. Okay? Diyan na kayo? 1 Thessalonians 4, 13 to 18. Sa verse 13, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, but you sorrow not, even as others which have no hope. Next. Yan. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. Next. God bring with Him. Tandaan natin yun. Next. Okay? So ito yung mangyari. Yung sa verse 15 muna. Okay? So, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive remain unto the coming the Lord shall not prevent them which are asleep. Hindi yan ibig sabihin na pipigilan natin yung mga natutulog. Ibig sabihin yan, hindi tayo mauuna kesa sa mga natutulog o patay na. Okay, again, pagka nakita natin yung word na sleeping, it is euphemism. Ibig sabihin ng euphemism, pinapababa niya yung salita para hindi mabigat. Hindi patay kung hindi natutulog. Gets natin? Okay, yun ay euphemism. Ngayon, next verse. Sige. Mauuna yung mga natutulog or yung mga namatay na, susunod yung mga buhay pa. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise. Verse 17. Ito na, tingnan nyo to. Okay, verse 17. Next. Then we which are alive and remain shall be, look at this word, ito yung harpazo, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord, and so shall we ever be with the Lord. Yan ang ibig sabihin ng salitang caught up. Ibig sabihin niyan ay harpazo. Pag nilagay mo sa Latin, rapturo. Pag nilagay mo na sa English, rapture. Gets natin? Gets nyo yung word? Kaya pag may narinig kayo, wala bang rapture sa Bible? O, explain mo. Ganito kasi yan. Okay? Galing ito sa salitang caught up, tapos ang Greek ng caught up ay harpazo. Ngayon, pag na-translate ito, ginamit ito sa salitang Latin, ito ay magiging rapturo. Pag ginawa siya sa English, it's rapture. Okay? Parang mga Pilipino, hindi naman talaga ito yung Tagalog natin. Hindi nyo ba alam na karamihan ng Tagalog natin ay Espanyol? No? Yung 1, 2, 3, Espanyol yan. Hindi yan Pilipino talaga. No, hindi yan Tagalog. Okay? So, kaya importante na makita natin ang kultura o yung tinatawag na etymology, yung origin ng mga salita. Yung mga English, halos karamihan ng English na mga salita ay galing sa German words at galing sa Latin words. No? Kaya may history rin. Kung may history ka sa buhay mo, may history rin ng salita. Okay? At pag inaral niyan, masaya yan. may mga salita ngayon na noon iba pa lang ibig sabihin. Mga archaic, no? So ngayon, ano ang mangyayari sa rapture? Pwede mong ipakita dyan doon. Una, the dead in Christ shall be resurrected in glorified bodies. That's the first. The dead in Christ shall be resurrected in glorified bodies. Now, pagkatapos niyan, okay, hindi lang yung mga namatay, kung hindi, paano yung mga nabubuhay pa? Kailangan ba nilang mamatay para buhayin? Hindi na. Next, the living who is in Christ will be translated to glorified bodies and will not experience death.
Hindi na makaka-experience ng kamatayan, kung hindi, ang word ng Bible dyan is itatranslate, no? From a mortal body into an immortal body, kasama na ng Panginoong Kristo. Okay? And last, we will be caught up, that's the word, snatched up in a twinkling of an eye and meet with Christ in the air. Yan ang mangyayari sa rapture. Ang sabi ko sa inyo, this will be the start, ang simula ng wakas. Yan yung sabi natin kanina. Yan yung big word of the day. Hashtag, ang simula ng wakas. Para teleserya. Di ba? So, pag nangyari ng rapture, automatic, mag-i-start na ang 7-year tribulation. Lalabas na ang tinatawag na Antikristo. Lalabas na yung magsasabing false prophet. At may mga magsasabing, nandun si Kristo sa sentro, nandun si Kristo sa Amerika, nandun si Kristo sa ganitong lugar. Sabi ng Matthew 24 to 25, huwag kang maniniwala. Huwag kang maniniwala. Dahil darating ang Panginoon with a shout, with a glorified body. No? Letter B. Pre-tribulation, ibig sabihin, bago ang tribulation, bago ang 7 years, yun ang rapture. Ngayon, paano yung second coming? Ito na yung stage 2, yung pangalawa. Yung una, his pre-tribulation. Pangalawa, his post-tribulation or pre-millennial coming to earth. Pagdating dito, ang basis natin dito would be Matthew chapter 25, verse 31 to 46. Though hindi ko na ito bubuksan for the sake of time, pero reviewin nyo ito sa inyong mga tahanan. But, magbabasa tayo dito ng isang word para ng mga verses para makita ninyo. Buksan nyo po dyan. Let's start with dyan po sa verse 31. Okay? Verse 31 hanggang verse 34. So ito po ay hindi na to rapture ha. Bababa siya dito sa post-tribulation after ng 7 years and pre-millennial bago yung 1,000 years ni Christ. For what? Para, okay, puksain yung mga rebelde at kasamaan sa mundong ito. But, end pala, end. And after that, He will judge all nations. Ito yung hindi ko nasama nung Sunday. Di ba ang sabi natin merong dalawang judgment, pero yun ay para sa yung judgment para sa mananampalataya at last judgment para sa mga hindi mananampalataya. Pero meron pang judgment pagdating dito bago ang 1,000 years ni Christ. At itong judgment na to para sa kaalaman ng lahat is this. Verse 31, nandiyan na kayo, say amen. Diyan na kayo? Okay? Verse 31, sabi dito, kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian na nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y uupo sa trono ng kaluwalhatian at titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa. At kanyang pagbubukod-bukurin ang mga tao na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. Verse 33, at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang kambing ay sa kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Ito yung mga nasa kanan. Sino nga yung mga nasa kanan? Yung ships. Okay? At itong ships na to, tatanungin ko kayo, ito ba ay yung mga mananampalataya o yung hindi mananampalataya? Mananampalataya. Okay. And that's true. Kasi nandoon ang church. Kasama ni Kristo ang church, pagbalik niya, pagwasak na ang mga kasamaan dito sa mundo, ay ang mangyayari doon, kasama ng Panginoon sa Kristo ang simbahan.
Doon pwede mo ipakita yung chart number, ano natin, chart number 2 or 1, chart number 1. Okay? Doon mo ilagay sa unang judgment, sa judgment seat of Christ. Okay? So, gusto ko makita nyo dito sa point na ito. The sheep and the goats, okay? Kasama ni Kristo yung mga mananampalataya at yung pangako na titirhan sa John, doon ibibigay. Sa 1,000 years na yon, maghahari sila doon at bibigyan sila ng mga offices. But guess what? Hindi nyo ba alam na merong mga makakaligtas sa tribulation? At yung mga makakaligtas na sa tribulation, yun yung mga hindi sumamba sa doon sa Antikristo. Yung mga hindi nagpatatak. Okay? Kaya, yan, sige, ipakita mo doon. Zoom. Okay. Taas ka, doon sa first judgment. Judgment seat. Okay. So, kasama ni Kristo ang kanyang simbahan, bababa siya doon, sige next. Bababa siya doon para lupilin, para wasakin ang kasamaan ng mga rebelde sa second coming of Christ. Pagbaba niya dito sa lupa kasama ang mananampalataya, magkakaroon ng isang malakihang labanan o gera. Itong tinatawag na the Battle of Armageddon. Okay? Doon maghaharap-harap yung mga rebelde, yung Antikristo, yung false prophet, at ngayon mamamatay yung mga sumamba sa Antikristo, sumamba dun sa beast, mamamatay yun. Okay? Pagdating ngayon dito, meron tayong tinatawag na judgment of nations. Dito sa pagkakataon na ito, diyan ang paghuhusga ng mga kung sasabihin natin, yung mga umalipusta o mga walang piling-pili na gustong sirain ang bayan ng Diyos. Okay? Nakabase yun dito. Yun ang daan sa judgment of the nation. Kaya, kung sino man ang makakapasok dyan sa 1,000 years of Christ, doon sa mga nakasurvive na yun, ito ang basihan niyan. Okay? Pero ito ang dalawa, sabi sa Matthew chapter 25 na binasa natin, yung mga tumulong, nagbigay ng tubig, at nagbigay ng tulong sa akin, sabi ng Panginoong Jesucristo, sila, ang sabi dyan, buksan nyo po yung mga Bibles ninyo, verse 36, ako'y naging hubad, inyong dinamitan, ako'y nagkasakit, inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Pagkatapos ay sasagutin niya ng mga matuwid, siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin o uhaw at binigyan ka namin ng inumin? Kailan yon? Verse 38, kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, hubad at dinamitan ka? Verse 39, at kailan ka namin nakitang may sakit, nasa bilangguan at dinalaw ka namin? Verse 40, ito ang sagot ng hari sa kanila. At sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ginawa. At alam ko, nakilala nyo ang ibig sabihin niyan. No? Verse 41, pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, ito na, yung mga nasa kaliwa, okay? Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat nung nagutom, hindi nyo ako binigyan ng pagkain. Nung ako'y nauhaw, hindi nyo ako binigyan ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan, hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad at hindi nyo ako dinamitan. May sakit at nasa bilangguan, hindi nyo ako dinalaw.
Pagkatapos ay sasagutin sila, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom? O how? Tanong, naging ganun ba ang Panginoong Kristo? O siya nabubuhay dito? Yes or no? Yes or no? Hindi. Hindi siya naging gutom o uhaw at hindi siya humingi ng tulong dahil the moment na siya ay nagutom, siya ay nag-ayuno. Siya ay nag-fasting for 40 days. So for sure, hindi siya to. Sino to? Yung bayan niya. Ito ang bayan ng Diyos. No? Ang bayan ng Diyos na pinagtutulungan, pinagdidiskitahan. Pero tandaan nyo ito, sabi nga ni Paul, not all Israel is Israel. Kaya, meron lang mga specific na ibig sabihin ng Panginoon dito na bayan niya. And we don't know that. No? Opo. Diba? Kaya, importante na malaman nyo ito. At mabasa nyo verse by verse, contextually. Kasi ito ang sinasabi niya. At ito'y nakakatakot. At sila isasagutin na nagsasabing katotohanan. Sinasabi ko sa inyo, yamang hindi nyo ito ginawa sa isa sa pinakamaliit. The word is pinakamaliit na ito ay hindi ninyo ito ginawa sa akin. At ang mga ito ay mapupunta sa walang hanggang kaparusahan. Ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Ngayon, yes po. Pero po, ang pinaka-importante po dito is yung chronological timeline. Ito po ay hindi during the grace or the church age. Ito ay after ng tribulation. Dahil nandoon yung 144 na meron pong matitira doon na mga Hudyo na yung 144,000. Yung ano na yon, yung nation na yon, meron dong matitira at for sure ito ang basis nito. Kasi sila yung huhusgahan dito. Kasi yung mga mananampalataya, kasama na ni Kristo. So, sino yung huhusgahan dito sa judgment of the nations? Ito ay pagkatapos ng paghihirap. No? Ito yung pagkatapos ng paghihirap. Then definitely, by reading the context, this would probably be yung mga natira doon sa 7 years of tribulation. And ano mangyari doon? Pagkatapos noon, Christ will reign, hindi siya pupunta bilang Savior, kundi bilang hari. Maghahari na siya dito. No? For 1,000 years. At diyan sa ating graph, pwede pakibilik doon sa ating graph para masundan ninyo. Okay? Doon sa graph na yon, pagkatapos ng battle, ilalagay yung false prophet, pwede pakibaba doon, sundan mo yung brown and black. Okay? Yung beast and yung false prophet ay matatalo at itatapon sila sa kadagat-dagatang apoy. Yung mga rebelde naman mamamatay. At pagkatapos nun, si Satan naman, okay, ay matatalo dyan at ilalagay doon sa tinatawag ng Bible na bottomless pit para ikulong. No? Itong mga visions na to ay binigay ni John as chronological as possible. Kaya makikita natin, pwede natin siya masundan. Sige doon, masundan mo doon sa baba. Okay? Sundan pa lang. Okay, ayan. Satan is defeated and bound, and that would be for 1,000 years. Balik tayo doon sa yellow. Doon sa 1,000 years reign of Christ. Now, pag-upo ng Panginoong Jesucristo dito sa kanyang trono, pagkatapos ng second coming, ito ang mangyayari. No? Sa kanyang post-tribulational and pre-millennial second coming. Una, He will judge all men. Okay? He will judge all men. Pangalawa, the righteous will be received in His kingdom.
Pangatlo, the unrighteous into everlasting fire. No? Kaya tama yung sabi doon, the moment na sumamba ka doon sa Diyos-Diyosan, I mean sa false prophet at doon sa Antikristo, it will be the end. Sinuko mo na ang sarili mo doon. So, not only that, kundi ang paghahari niya dito, by the way, is also prophesied doon pa lang sa Isaiah. Yung tinatawag na trono yung throne of David, ang sabi doon, kung si David ay namatay na, itong trono na to ay may uupo dito and it will last forever. Sino ito? It is Christ. Kaya, he will reign, doon pwede pakipunta sa point na to, he will reign as king and the throne of David is his throne. Siya yung uupo doon sa trono na yon. Andun pa ba yung trono ni David? This is not literally a throne of David, but this is a prophesied symbolical na si Christ galing sa linya ni David, siya ang susunod doon, siya ang magfulfill noon, at ang prophecy doon is this: every knee shall bow, and lahat ng bagay would be, yung enemies niya would be his footstool, and he will subdue all through him, for him, and by him. No, lahat ng 'yon ay darating sa pagkakataon na luluhod sa kanyang lahat ng bagay. At yan rin, by the way, makikita niyo sa Ephesians chapter 1. When Ephesians chapter 1 is talking about the sovereign plan of God the Father and Christ and the Holy Spirit, siya ang tatatak sa mga Kristiyano para kilala yun ay parang pangako sa kanila. Parang ang tawag doon ay pangunahing bayad, may investment na. Kaya yung seal na yon, ang sabi sa Ephesians chapter 1 is this: yung seal na yon marks na ikaw ay sa Diyos na. You are a property of God at wala na makapaghihiwalay sa inyo, death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, wala na makapaghihiwalay kay Kristo at sa iyo. Kaya, importante na makita natin yung timeline na yan. Huwag kayong maguguluhan. Pwede kayong gumawa ng inyong chart, ng inyong sariling timeline para makita ninyo at mapag-aralan ninyo yung pasunod-sunod ng nakita ni John. So, yun yung dalawang stages. Ano nga ulit? Ang rapture, ito ay what? Base sa ating timeline, ito ay bago ang tribulation. Ang second coming is ano? Ano po? Pagkatapos ng tribulation at bago ang 1,000 years o ang millennial reign ni Christ. Gets natin? Okay, so yan. Now, and I think hindi ko na ito matatapos at sa Sunday na lang to. Letter C. Meron pa kasi tayong 3 and 4, but punta muna tayo sa number 2, letter C. Ang second coming of Christ is known for 2 stages, the rapture and the second coming, yung pre-tribulational, bago yung 7 years of tribulation, then pagkatapos ng 7 years of tribulation, babalik ang Panginoon sa Kristo para wasakin ang kasamaan sa mundo according to John sa Revelations. Ngayon, sa letter C, and this is very obvious naman, this is separated by 7 years. Okay, 7 years of tribulation. Kung saan, note this, the woes. Anong ibig sabihin ng woe? Ibig sabihin nito ay yung pighati, yung iyak ng nahihirapan, ito ay ibubuhos sa 7 years na yan. At during 7 years na yan, the Antichrist will reign. 7 years siya
makikilala at maghahari dito sa mundong ito. At papahirapan yung mga taong walang hapyaw sa paggawa ng mga bagay na alam naman nilang hindi okay sa Diyos. And that's why, pagka sinabi nating separated by 7 years, ibig sabihin, 7 years rin tayo makakasama ng Panginoong Jesucristo doon sa kalangitan, doon sa kalangitan, at mayroong 2 big event na mangyayari doon. Okay? At bigyan ko na kayo ng pasilip. Ito ay tinatawag na the judgment seat of Christ and the marriage supper of the Lamb. Dito ikakasal ang bride sa kanyang Savior at husband, na yan ay ang Panginoong Jesucristo. No? That is a symbolic union na ang simbahan ay makakasama na ang Panginoong Jesucristo. Starting nung rapture hanggang doon sa unification na yon. Hindi na tayo mahihiwalay sa Panginoong Jesucristo. That's the point. No? Yun ang marriage supper of the Lamb. But, yun ay pag-uusapan natin sa mga susunod na, next Sunday, para tapusin itong lesson nito. Ngayon, punta tayo sa chart as we close. At habang kumukuha tayo ng question. Doon, ilabas mo muna yung ibig sabihin ng tribulation pala. Ang word na tribulation, it comes from a Latin word that means tribulum. Ibig sabihin yan ay isang heavy farm tool na ginagamit para gilingin yung grain or yung nakuha para mahiwalay yung wheat mula doon sa kanyang plant. So, talagang niro-roller to, no? Ginigiling talaga. Ganun rin ang itsura na mangyayari sa tao pagdating ng tribulation. Talagang ganun ang paghihirap. And that's why we are pleading with everyone, as much as you can, yung mga family members ninyo, ipakilala nyo sa kanila na merong Panginoon na magliligtas, merong kaligtasan sa Panginoong Jesucristo, para sila ay hindi na pumasok dito sa time na ito, na kung saan ang galit ng Diyos would be evident. Wala na ditong filter. Ang grace dito ay talagang tapos na yung grace period. This is all wrath. Nandun na yung galit ng Diyos, ibabagsak niya dito. Yung iyak ng mga minartir na mga mananampalataya, pinapakinggan nyo ng Diyos at ibabagsak dito. Okay? So, punta ngayon tayo sa chart. Okay? As we end, para makita natin yung meron pa tayong question so far. Question. Sige, Brad. Okay, good question. By faith pa rin ba ang yung salvation? So, wala namang pagbabago doon. Kung ano yung kaligtasan na binigay sa atin, ganun rin ang bibigay sa atin ng kaligtasan. Pero, yun nga lang, late na sila makakapasok doon. At ang reward ng mga nandoon na lang is death. Dahil mararanasan talaga nila yung 7 years na paghihirap eh. So ang grace na ibibigay na lang sa kanila, ang maibibigay na lang talaga sa kanila na yung grace na andoon pa rin, yung mercy ng Panginoon would be to grant them death. Dahil ang sabi doon sa Revelation, kahit yung kamatayan tatakasan ang mga tao sa panahon na yon. Kahit na gano'n nakakahirap yung nila, hindi iiwasan sila ng kamatayan. Kaya yun ang pinaka nakakatakot doon. Talagang 7 years of sorrow, matinding sorrow. Na sagot pa, meron follow up? Sige. Nung nabasa ko yung
Yun, matagal ko din alam na hindi nila mahanap yung kamatayan. Ibig po bang sabihin, pag literal ba yun na kahit halimbawa pugutan sila ng ulo, yung mga tao doon, mabubuhay pa rin sila? Okay, so that's a good question. Napagating doon, ito ay vision lamang ni John. Hindi natin kompletong alam kung ano yung physics doon is same pa rin ba or meron ba doong magbago. Pero I think hindi naman. Ang point ay sige po. Di po ba doon sa pitong ibubuhos sa sumpa sa lupa dahil sila ano na po tribulation na, di ba? Yung una doon, yung pagkahulog pa lang ng star, yung lahat ng tubig sa lupa hindi na maiinom, di po ba? Kasi papait na at kulay pula. Wala nang iinom. Kumbaga, Brad, mamamatay ka sa uhaw. Ano gagawin mo? Iinumin mo yung ihi ng kapwa mo. Baka ganun ang ibig sabihin doon ng na parang mamamatay na sila pero nagsisikap pa rin sila mabuhay. Pero kung tutuusin, wala na silang mainom ng time na yun. Kasi po yung tubig, imposible nang inumin eh. Doon pa lang yan sa pagkahulog ng bituin. Paano yung 7 vials? Di ba, 7 mangkok yun na ihuhulog sa lupa? Wala na tayo yan kasi eh. Hindi natin alam kung ano nangyayari. Pero ayon sa Revelation, 3 7 yun na ibubuhos. So hindi talaga sila doon mabubuhay, kundi magsusumikap silang mabuhay. Kaya sabi nyo na parang gusto lang mamatay pero hindi. Baka ganun po. Thank you po. Parang ibig sabihin po, yung sinabi na hindi nila mahanap yung kamatayan, ang purpose nun is para fully ma-receive nila yung paghihirap na ibibigay ng Diyos sa loob ng 7 years. Pero i-note mo ito. Again, yung sabi ko kanina doon sa answer ko is hindi siya tulad na magkakaroon ng magic na pagkapinagutan. Hindi. It can be figurative ng ibig sabihin, ganun kahirap sa panahon na yon, mas gugustuhin nila ng tao mamatay kesa danasin yung hirap na yun. Kaya ang sabi doon, iiwasan siya ng kamatayan. Pero, opo. So, bakit kasi ito, bigyan kita ng perspective. Ang mangyayari dyan is massive death. Bakit? Kasi, imagine, pag ikaw pa lang ay tumanggi na magpalagay ng marka ng Antikristo, papatayin ka doon. Oo. Papatayin ka na doon. Kasi ang point doon, merong authority doon na magkakaroon ng pag-enforce. Ito na ha. Dapat lahat na ng mga ng bansang ito ay magpalagay nito para magka-identity, para makilala, para lahat ng transaksyon ng pera ay through this na, okay? Hindi ka makakabili, etc. Yan ay mga lang natin, assumption lang. Pero yun ang ibig sabihin nun. Yung mga hindi nagpatatak, ibig sabihin hindi sila conforming doon sa magiging leader na yon. Pero yun yung point dito. Pag hindi ka sumunod doon, anong gagawin sa'yo? Kung ikukulong ka man, mamamatay ka rin doon sa nakulungan kasi hindi lang yun ang mangyayari, yung tubig doon ay magiging scarce, no? Maging mapait yung tubig doon. Kaya kung hindi pa yon, kung makasurvive siya for 7 years, bababa pa ang Panginoong Jesucristo kasama yung simbahan niya, lilipulin pa yung mga taong nagpatatak na yon. Kaya talagang walang doon. Ang hihiling na lang ng tao doon ay mamatay, no? So yun yung point doon. It's a figurative of what will come. Kaya nga ito rin yung danger ng sinasabi ng isang theologian. If you read the Revelation, wag niyo siyang i-take na literally ito yung mangyayari, but ito ay vision na pinapakita. Tulad nung doon kay Daniel, meron pinakitang statwa. Walang literal na statwa na gano'n. Kung hindi, yun ay mga nasyon na isa-isa tinitibag ng Diyos. Okay, so let's be very careful doon. Kaya importante na makita na natin yon. Pero ito yan. Ang importante sa Revelation is yung kanyang mga definitives. Ano yung mga definitives? Ito yung mga bagay na imposibleng maging figurative. Ano yon?
yung Antichrist, yung beast, yung mark of the beast, yung paghihirap na darating. Very descriptive siya na ganun talaga yung mangyayari. Kaya there is no room for doubt na sasabihin natin figurative siya. No. Literal na may babagsak, yung tubig natin magiging mapait, hindi siya kayang inumin ng normal na tao. That would be yung mga tinatawag nating definitives. Okay? So, naget mo ba yun? Sige. Yung, kasi diba, yun nga po, kung hindi nagbago yung way of salvation, ibig sabihin, paano yun? Maniniwala pa rin sila sa namatay na Kristo in the past? Wala namang ibang way. Kasi, syempre, wala nang mga Kristiyano dito, wala nang magpe-preach ng gospel. So, paano nila yun malalaman na ay dapat maniwala ako na para makaligtas ako dito sa Walang mag-preach ng gospel, pero ma-observe nila yun. Kasi una, makikita nila yung rapture. Makikita nila si Kristo yung sound na yung sound ng trumpet maririnig ng lahat ng tao. Secondly, yung mga tao na naka-attend ng church at alam yung mangyayari pero walang pakialam sa Diyos, magugulat sila, nangyari na. Pagtapos, meron pang sinabi sa Revelation, may darating na 2 witness. Buhay, galing sa langit na magsasalita pa, no? Yung dalawa na yon. So, wala naman yung pangalan kaya hindi natin alam kung sino yung 2 witness na yun. Basta meron 2 pang darating sa vision ni John at yun ang magpapatunay palalo na ang Diyos ay eto na. Ito na yung galit ng Diyos, no? Ay, yes po, Pastor. Sundan ko po yung tanong niya, kasi saan manggagaling yung pananampalataya nila? Sabi, tama yon, may 2 witnesses. Sa Old Testament kasi may mga kinuha baga ang Panginoon na hindi namatay, di ba? Ang sabi ng iba, baka pwede yun bumalik. Now, wala tayong pangalan doon. Pero ito maganda. Di ba pag alis natin dito simbahan, burukas yan, alis tayo, hindi natin yung may sasara. Alam nga naman nagra-rapture, sasara ko pa yan. Di po ba? So ngayon, dahil may mga kamag-anak kayong dating nakasabi ni David, naka-attend, hahanapin kayo. Ba't sila nagsimba, di na umuwi? Susundan kayo rito. Ang aabutan nila yung Bible mo, Brad, kung may lalakang Bible. Kaya dapat may Bible tayo lagi. Ngayon pagdating nila, siyempre malulungkot yun, iiyak yun. Wala na si tita, ito yung gamit niya, ito yung kanyang Bible, ito kanyang salamin, ito yung kanyang pera. Bubuksan nila ito. Yan lang po hindi naman po yan literal na sa Bible, pero may possibility na pagdating nila, may makikita silang mga ebidensya na totoo pala yung rapture, ito yung gamit nyo, at hanapin kayo, doon sila magsisisi, Lord, sana pala noon naniwala na ako kay auntie, sana pala noon naniwala na ako sa asawa ko. So doon po sila magsisisi ng todo at tatanggapin nila ang Panginoon on that spot. Dagdag ko na rin po, tandaan nyo po ang rapture po, ang advent ng Panginoon sa pagbabalik niya, may 3 klase. Ito po ay kinuha sa magsasaka. Tayo po ay mga sower ng Panginoon at ang Panginoon mismo sower, di ba? Tayo ay naghahasik ng binhi. Una, ang magsasaka ng palay, nag-aani yan. Ang tawag doon ay harvest. Ang unang ni-rapture ay ang Panginoon, tama? Nagpunta siya at kinuha niya yung ibang mga kaluluwa doon. Ang second harvest, yung tinatawag na yung sa amin sa Kamsor, dagingding, yung pagkaani mo may tumutubo ulit. Anong tawag sa inyo sa Iloilo? Yan, di ba? Pagkaani may tumutubo ulit. At pagkatapos aanihin niyo, that is the second harvest. Ito na po yung rapture. Ang panghuli doon, yung tinatanong ni Asil, di ba yung paghakot ng inani, may nalalaglag sa Book of Ruth, di ba namumulot doon? Ang tawag dito, yung po yung maniniwala doon sa rapture, wala na tayo, may mapupulot pa doon na mga natira doon sa inani ng Panginoon, doon mula sa kanyang resurrection at rapture. Iyon yung susunod tinatanong niya, mayroon pa bang maliligtas? Yung po yung kamatayan, ang kanilang reward, makakarasama po siya doon. Kaya 3 klase po ang pag-aani. Una, tapos yung nagsupling ulit, inani ulit, at yung namumulot na, yung po ay gleanings, at saka yung pag-gleaning, namumulot na doon na po is tribulation, maliligtas pa rin sila sa pamamagitan po ng nakita nilang patutuo ng 2 witness at ng mga Biblia natin. Sana po nakatulong. Thank you so much. Yan, okay. So, ayan. So, yung question na maliligtas pa ba sila? Yes. Ang gospel ba magbabago? No. Same pa rin. Paano sila maliligtas? By
testimony at saka nung buhay ng mga kakilala nilang Kristiyano. Second, yung 2 witnesses at nandoon pa yung tinatawag nating 144,000 na Jews. Sila ay magiging evangelist that time kasi maniniwala na sila sa Panginoong Jesucristo that time, for sure. Hindi nila tanggap ang Panginoong Jesucristo, pero for sure that time nakita nila sa rapture. Imposibleng di pa sila maniwala doon, no? And also yung timeline ng 7 years would be very evident na yung tao malalaman nila, uy, 7 years lang to. Alam ko mangyayari pagtapos nito. Babalik si Kristo. Di ba? Kaya may rush na mangyayari doon para mag-reflect sa kanyang sarili. Di ba? Kaya yun yung mga bagay na yun mag-play out. Hindi yun, yung biblical lang doon, yung 144 witness, yung, evangelist na Jews, yung 2 witness, tapos yung gospel, pero yung sabi ko is, that is assumptional. Ibig sabihin, pero by logic, ganun ang mangyayari. Bakit? Kasi kung may kamag-anak ka na nashiran mo, of course, mapapaisip yun. Oo nga, tama yung sabi na, may mangyayari talagang At bumalik na ang Panginoong Jesucristo, ano nang susunod? Of course, ang internet, meron na yan. Ang bilis lang mag-search niyan. What's next? Di ba yung mga ganon? So, yun yung ibig ko sabihin. Okay? So, answer ba yung question mo? Okay, meron pa bang question? Sige, question. Para mabigyan ng answer bago mag 20. Meron pa ba? Tanong? Tungkol dito? Yes po. Paano po yung namatay na Kristiyano, ha? Kristiyano pag-uusapan. Paano namatay siya at kinain siya ng pating sa dagat? Paano ba yun sa rapture? Ayaw na sagutin niya. Okay. Halimbawa, nasunog na Kristiyano. Di ba bubuhayin ng Panginoon? Yun ba ay babalik pa ulit? Yan, okay po. So, iba na po yung glorified body sa ating physical body. Bakit? Kasi yun ang pangako ng Panginoon eh. Wala nang disease, wala nang sakit. So, ibig sabihin, kung ikaw ay example na nakagat ng crocodile yung kamay mo, wala ka ng kamay, tapos namatay ka na. So, yung isang kamay mo, nandoon sa tiyan ng crocodile, ikaw naman ay patay na. Pag dumating yung rapture, ano mangyayari? Ikaw ba'y bubuhay na putol? So, makakasama mo si Kristo, bitbit mo yung isang mong kamay. Hindi. You will be changed into a glorified body. Ibig sabihin, ang transliteration doon, hindi na nasisira, hindi na namamatay na katawan. And that's the point. Dahil etong katawan natin ito ay nasisira at nabubulok. Pero yung bibigay ng Panginoon sa atin is a body that is glorified, fit for heaven, fit for His glory. No? So, yun yung point nun. Pero, is it physical? Yes. And it is both spiritual? Yes rin po. Okay? So, meron pa bang question? Question? Wala na? Sis, para meron kang question, sige po. Nakuha na Grabe ka naman, Thank ginagulat mo naman. yung binanggit nyo kanina na offices po doon sa langit, magkakaroon ng mga offices yung mga believers? Yes po. Yun ay pangako sa mga mananampalataya that kung ikaw ay napagkatiwalaan sa maliit, ikaw ay mapagkakatiwalaan sa malaki. So bibigyan ka ng according do sa parable na binigay ng Panginoong Jesucristo. So kasama mo ang Panginoon magre-reign, mamumuno sa 1,000 years na yon. So ibig sabihin, mag-work pa din pala talaga doon. Pero mag-work pa paano? Di ba lahat na tayo mga believers? Okay po. I-define natin yung work. Ano yung work na ibig natin doon Mag-work pa rin po doon sa langit. Yan, okay. Unang-una po, hindi yun sa langit. Okay, Don, pwede pakibalik sa chart para tayo. Yun ay dito. Okay? Bagong langit, bagong lupa.
Sige, pakipakita dyan. Pagkabalik ng Panginoong Kristo kasama ang kanyang simbahan, magkakaroon ng ng laban, pagtapos ng laban, magkakaroon ng judgment, after ng judgment, ito na yung 1,000 years of reigning ni Christ. Kasama tayo dyan mag-reign. Andyan rin yung yung pinaka-importante dyan, hindi yan doon, doon mo tayo sa yellow. Okay, so yan. Diyan sa reign na yan, literal po yan, na tayo ay magre-reign kasama ng Panginoong Kristo. There would be authority. Hahawak tayo ng, magbibigay ang Panginoon according sa kanyang reward, doon sa judgment seat, ng authority sa mga taong ito. And meron pong pamumunuan dyan. Ang pamumunuan po dyan kasama ng Panginoong Kristo ay yung mga taong makakapasok galing sa tribulation. Okay po? At bakit? Kasi pagkatapos ng 1,000 years, kung naalala nyo si Satan sa panahon na yan ay nakakulong. Saan? Sa bottomless pit. Papalayain ulit si Satan for the last time. Ito yung tinatawag na last rebellion. Ito yung last rebellion. At pagkatapos nun, i-deceive ni Satan yung mga tao all around the world. Now, the question is this. Yung mga tao na yon na papamunuan ng mananampalataya would be populating the earth. Kasi hindi naman kayang i-deceive ni Satan yung mga na kay Kristo na, kasi glorified body na tayo, hindi na tayo mahihiwalay pa kay Kristo. We are with Christ. So sino ang i-deceive niya doon? Yung mga nakapasok dito na nakaligtas mula sa 7 years, they will populate the earth. Kahit na nandoon si Kristo, nakikita nila, merong gagawin si Satan dyan na sobrang agreeable na yung mga taong ito mag-agree. Oo nga, hindi dapat tayo pinamumunuan nito. Hindi dapat tayo nalilimitahan nito. Dapat malaya tayo, for sure. Ganun na mangyari kasi sabi sa Revelations, Christ will reign with an iron rod. With an iron rod. Kaya for sure, yung mga taong ito ay magiging ano ba yan? Bakit sobrang strict? Sobrang higpit. And pero merong mga mananampalataya dito for sure na pag namatay sila, makakapiling sila ng Panginoon. Pero ang point dito, yung mga taong yon papamunuan, but at the same time, magre-rebelde sila. At doon na papasok yung battle number 2 natin, doon pakinext. Yung battle of Gog and Magog. Ang Gog and Magog, yan ay hindi lugar, yan ay pangalan ng leader at ng lugar. Yung Gog ang pangalan ng leader, yung Magog ang pangalan ng lugar. Yan ang isang buong lugar na magiging sobrang lakas, titipunin nila dahil kasama nila si Satan, diniceive sila para lumaban doon sa bayan na ginawa ng Diyos after 1,000 years na pinalaya si Satan. And that would be the final judgment. God will rain fire from heaven. Sabi sa Revelation chapter 20 to 21, pagkatapos mamatay ng mga taong ito, wala nang matagpo ang lugar para sa kanila. Ibig sabihin, wala na yung ating mundo. Sisirain ng Diyos sa pamagitan ng apoy, at ang pagbukas ng mata nila is the last judgment, the great white throne judgment, kung saan hahatulan yung mga wala sa aklat ng buhay at ididiretso na sila sa dagatang apoy na hinanda para kay Satanas at sa kanyang mga anghel for eternity. Nakuha ba natin yung sis? Okay. So, meron pang question? Sige po. Meron pa po? Sige po. Okay. Para... So, ibig sabihin pala talaga, sa kabila ng paghihirap doon sa 7 years of tribulation, meron pa po talagang maliligtas. No? Pero yes po, merong maliligtas. Kasi hindi naman lahat, for sure, merong mga nakakaalam. And since hindi naman sila namatay, yes.
So ano mangyayari sa kanila? Eh syempre, 7 years lang yun hindi yun 20, 30 years. Kaya 7 years is fast. Example, teenager ka nung start ng tribulation. So plus 7 years, example 20 ka, 27. Babalik ang Panginoong Kristo, tsaka kilala mo ang Panginoong Kristo, darating ka doon. Ngayon, ito kung bakit magkakaroon ng mga unbelievers. Kasi pagtapos ng 1,000 years, that's 1,000 years, for sure magpopopulate yan. Yung iba, mananampalataya, yung iba hindi. Okay po? So, ayan. So, sige, meron pang question? Dagdag na lang po siguro konti doon sa sige po. sino ba yung ititempt, di ba? 1,000 si Christ na ang hari. Pero bakit papasok pa ang diablo? Ayon doon sa sinabi ni David, pwedeng may nakaligtas doon sa tribulation, lahat ibinuhos yung mangkok, yung tasa ng sumpa sa lupa, may mga nagtago sa kuweba. Nung kami nag-aral, isa yung pinag-uusapan namin, ano ba yun? Nabuntis ba yun? O baka buntis, at dahil nagre-reign na si Christ, nakapasok, yun ang mga ititempt. Kasi tayo, glorified body, hindi na po tayo pwedeng itempt ng kaaway, pero yung mga nakapasok doon, galing ng tribulation, nakapasok doon sa 1,000 years ni Christ, ay yun ang mga nanganganak ulit, dumadami ulit sila, doon si Satanas magsisimula, hindi sa atin. Kaya po, magkakaroon ulit ng final. Opo. Yun po ang, wala po yun sa Bible, pero pinag-aralan namin ng todo, saan magmumula yung ititempt na yon? Eh, hindi nga pwede tayo kasi tayo yung galing na ng langit, pag rapture, babalik tayo para mag-millennial reign si Christ, at yun po ay babalik ang Garden of Eden. Yung mga ahas, hindi na po sila makamandag, at yung mga leon, mababait na yon sa reign ni Christ. Eh, sino yung ititempt ni Satanas doon? Yun daw po yung may possibility na yung mga nagtago sa gubat, sa kuweba, sa lahat, doon sa tribulation, nakapasok doon at nanganak ulit, at doon daw yun papasukan ni Satanas para doon siya magsimula na itempt na naman yung mga taong bagong, hindi katulad natin. Hindi man po yan nasa Bible, pero may posibilidad. Okay? Okay. So, ayan. So, ngayon pa lang mag-invest na, magpatayo ng bunker na hindi papasukin ng tubig at apoy. Okay. Anyways, may natutunan ba this morning? Amen. Okay, let's all stand as we close. Kung merong question nyo lang mamaya. Okay, so mag-pray tayo. Let's go to the Lord in prayer. Lord Heavenly Father, we thank you this morning sa inyong kabutihan, sa inyong kadakilaan. Salamat, Panginoon, at kayo po ang mapurihan, ang mag-glorify sa katotohanan ito dahil ito ay isang vision na pinakita nyo kay John, at natotoo, Panginoon, na ito ay overwhelming for us, pero Panginoon, ang pinakatiwala namin kung ano man ang mangyari dito, we are sure na imimit nyo po kami at hindi nyo po kami papabayaan na makapasok dito sa 7 years of na tribulation. We praise you, Lord, sa inyong kabutihan, at alam ko, Panginoon, na silang magpapatuloy sa inyo at tatalikod sa sin ay nasigurado, Panginoon, na hindi nyo sila papabayaan, Panginoon, pagdating ng panahon. Salamat, Panginoon, at binabalik namin ang kapurihan sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. And the people of God say, Amen. Let's have a 2-3 minute break.